Ayaw, kamusta kayo mga friends ko malalupit? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Init. Time check, it's 10:50. At tayo ay papuntang Calatagan City. Another requirement para sa ating wedding. Kamusta naman kayo mga friends? Puno na ba ang bag nyo ng ticket? O hindi pa naman? O hindi pa naman kayo natitikitan? Ang dami kong nakikitang ticket sa Facebook. Puro ticket na lang tayo. Reklamo na ng reklamo ang mga tropa natin dahil sa dami ng ticket na naglipa na. Ang dami na ng bawal mga friends, no? Yung latest ko nakita, bawal na yung tilt ID. Bawal na yung rear fender deletes mga friends. Di ko lang alam kung implemented siya sa karamihan ng bayan or karamihan ng lugar dito sa Pilipinas. Pero yun nakita ko sa Facebook is Taguig City. Bawal na ang fender delete sa Taguig City, sa lungsod ng Taguig. Kita ko lang sa ticket, pero hindi ako sigurado kung legit ba siya o ano lang, eme lang gano'n. Pero syempre ang dami ko rin naman kasi nakikita na nagrereklamo about sa fender delete, na kapag tag-ulan ay lagi daw lumutak ang kanilang muka. Ang kanilang mga damit. Although understandable naman yun na pag naka-fender delete ang isang motor tapos nasa likod ka na naka-fender delete, eh talaga maboblock yung vision mo dahil sa putik na tumatama sa iyong helmet. Understandable naman siya. Medyo ano rin naman talaga, medyo ang tawag dito, prone to accident. Kasi nga yun nga, pagka medyo maaputik yung daan, tag-ulan, gano'n. Pero kailangan natin yun, freedom natin yun eh. Yun yung ano natin, free will, parang ganun, na gusto nating i-mod sa ating motor. Nakakapanghinayang lang na na parang wala, sa gustuhan mong papormahin yung motor mo na naaayon sa gusto mo, parang hindi na, wag na lang, 'di ba? Naiintindihan ko naman yung batas na syempre nakakaabala rin nga sa iba. Ganoon naman talaga yung batas natin eh. Hindi lang naman para sa atin yung batas, para sa rin sa mga kasabay natin sa kalsada. Kaso naiintindihan ko rin naman yung mga taong napofrustrate, kasi yun yung kanilang expression ng kanilang personality. Kasi gusto nila gano'n na itsura ng motor nila, gusto nila ganito ang modification na motor nila. Gaya ko, ako naka rear fender delete din ako. Gusto ko kasi ganito yung itsura ng motor ko. Gusto ko ganito ang forma ng motor ko. Maganda para sa akin yung ganitong forma. Kaso lang minsan kapag tag-ulan talaga mga friends, nahihiya talaga ako sa mga nasa likod ko. Kaya as much as possible, kapag umuulan, alam niyo sobrang bagal ko dun sa gilid. Nasa gilid lang ako ng kalsada, yung talagang gilid na gilid ako halos. Tas mabagal lang ako doon. Nagbibilis lang ako pag wala na akong kasunod. Pag umuna na silang lahat, yun, pwede na ako magmabilis. Talagang ko, kapag ka nag-uulan tapos nakalimutan ko yung aking racing tapaludo. Racing tapaludo. Yun, kapag maulan tapos nakalimutan ko racing tapaludo ko, yun, lagi ako nasa gilid tapos mabagal lang ako. Siguro mga takbo ko mga 20 lang para hindi tatalabsik sa mukha na nasa likod. One time nga, galing ako Lipa. Tapos pagdating ko sa dito sa may Kalakana, pagpasok ng Kalaka, may Honda Beat ako na nasa likod. Eh di ba ang baba naman ng Honda Beat? Di yung yung ko sa tawag dito, yung talabsik ng putik sa likod ko, yung wala nga akong fender, di ba? Yung talabsik ng gulong sa likod ko. Eh di salong-salo na nasa Honda Beat sa likod. Nag-post ako sa nag My Day ako.
Sabi ko, sorry na po sa nasa likod ko kung sino ka man. Tapos, malaman-laman ko, nung nagkakwentuhan kami ng boyfriend ng pinsan ko, siya pala yun. Siya pala yun nasa likod ko na Honda Beat na kulay blue. Malaman-laman ko, siya pala. Boyfriend pala ng pinsan ko yung nasa likod ko. Sabi niya, oo nga, nung nag-my day ka na pasensya na sa nasa likod, ako yun nasa likod mo eh. Siya daw pala yung nasa likod ko. So parang syempre, kahit sabihin natin na gusto ko tong ganitong setup, nakakahiya pa rin naman para sa iba. Parang yun sa pakikisama rin sa kalsada, parang gano'n. Na pare-pares lang naman tayo nakikigamit lang ng kalsada, di ba? Makisama ka rin sa kalsada. Kaya naiintindihan ko rin naman yung iba na napofrustrate kasi pinagbabawalan tayo. Kaso nga lang, minsan talaga pagka medyo abusado na tayo sa paggamit ng ating kalayaan, nakakaano rin naman eh, nakakahiya din naman nga eh. 'Di ba? Kaya minsan nakakatamad talaga lumabas kapag kapag tag-ulan. Kasi nakakahiya talaga. Kaya minsan pag tag-ulan, hindi ko na maihahatid ang kapatid ko. Kasi bukod sa matatalsikan siya, nakakahiya sa mga kasabay. Kaya ang solusyon lang dyan, magkabit kayo ng fender. Kung ayaw nyo disiplinahin kayo ng batas, sumunod kayo, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Ang batas naman isang way lang para madisiplina tayo eh. It's so big. My gosh. Naalala ko yung aksidente dito eh. Yung doon sa may bandang yon, sa tapat ng personal collection. Oh my gosh. Grabe. Kakakilabot yun. Pag maaalala mo, may umovertake sa truck. Hindi yata nakakita na nag-go na, tumigil. Nagulungan ng truck yung lalaki sa motor. Kawawa. Hindi ko nasasabihin sa inyo yung image, pero gruesome talaga. Super brutality. Minsan kasi mga friends tayo talaga ang gumagawa ng sarili nating problema eh. Kaya nga tayo may batas para sundin. Pero minsan batas naman natin parang din eh. Parang ewan ko ba, tama rin naman talaga yung mga nagrereklamo. Kasi parang abuso na sa kapangyarihan yung minsan yung mga ganun eh. Kaso naman minsan over naman tayo sa pagrereklamo. Kasi kung titingnan nyo sa kabilang banda, medyo mali din naman talaga. Diga? Kung ayaw nyo ng problema, stay stuck na lang kayo. O kaya naman, bumili kayo ng isang motor na pang biyahe, bumili kayo ng isang motor na pangharabas nyo o pang papogi nyo, ganyan. Yun. Para meron kayong pang legal at meron din kayong pang illegal, di ba? Yung mga concept naman natin, most likely o palagi, di ba, nakalagay dun sa anong tawag dun, sa mga requirements, kailangan street legal, di ba? Street legal. Asan ba ang street? Di ba sa kalsada ang street? Hindi naman pag sinabi street legal, sa tuwid lang, di ba? Nag-joke yarn. Yun, pag sinabi street legal, yung walang wala kang poproblemahin sa mga checkpoint, ganyan. Batas, 'di ba? Lahat ng nakalahad sa batas sinusunod ng motor mo. Kaya nga street legal eh. Minsan tayo pasaway. Aminado naman ako, pasaway din naman ako eh. Diba, naka-rear delete fender din ako, 'di ba? Delete rear fender. Pero yun nga, iba-iba kasi ang ordinance ng bawat bayan at bawat syudad at bawat lungsod dito sa atin eh. Maaaring pasok nga sa LTO yung yung setup mo. Pero sa ordinance ng isang lungsod, bayan o kaya syudad, may pagkakamali or pagkukulang ka, di ba? Kaya intindihin na lang natin mga friends, tayo rin naman ang gumagawa ng sarili nating problema eh. Pero hindi ko pinapaboran ng batas mga friends. Galit din ako sa batas. Kasi nagbabayad ako ng halos 4,000 isang buwan para sa tax. Di ba?
Tas yung mga binibili ko pa, yung mga pakape-kape na yan na 500 pesos kada isang merienda. Di ba? Nagbabayad rin ako ng tax, tapos ganyan. Huhut-hutan pa rin tayo sa mga ganyang paraan. Galit din ako. Pero intindihin din natin mga friends. Ganun talaga ang buhay. Mahirap lang talaga dito. Hindi mo alam kung hinuhut-hutan ka na ba talaga lang o talagang ganun talaga yung batas, 'di ba? Kaya ayun, kung ayaw natin ng ticket, kung ayaw natin ng problema, kung ayaw nating makulong, kung ayaw nating pitpitin ng ating pyesa, di sumunod tayo sa batas, 'di ba? Pero syempre makulit tayo. Pasaway tayo di doon tayo sa sa lugar na kabog ang dibdib lagi, 'di ba? Mahilig tayo sa adrenaline nasa dugo na ng isang tao yan na always eager or laging gustong kumawala sa kahit anong paghihigpit o pagdidisiplina. Ako rin naman ganun kahit sa bahay, di ba? Uwi ka ng gantong oras, syempre hindi mo susundin yan kasi okay lang naman. Pagdating ng ilang araw na lumipas, okay na ulit, di ba? So parang ganun lang din tayo. Parang ang gobyerno ay magulang natin. Tapos tayo gustong-gusto natin kumawala sa pagdidisiplina, parang ganun. Kaso minsan pagka-abuso na rin naman yung pagdidisiplina, di na rin naman maganda, di na healthy. Kaya ayun, stay stuck na lang tayo mga friends. Kung gusto nyo mag setup ng motor, dapat may isa kayong motor pa na pang errands. Tapos yung isang motor is pagka yung mga tambike na lang, at saka motor show na kung gusto nyo nagmo-motor show kayo. Gano'n na lang siguro, no? Tayo mga Pilipino, gusto lagi natin ng freedom. Pag binigyan naman tayo ng freedom, abusado naman tayo, di ba? Human nature na yan baka sabihin nyo nagmamalinis na naman ako dito. Hindi po, may mga parts din po ako ng gulong ng motor ko na hindi pasok sa standard ng LTO, hindi pasok sa batas, pero andun ako sa gitna. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa rear fender ko pagdating ng April, pero isa lang masasabi ko, susunod ako sa batas. Yun lang, gagawan ko na lang ng paraan na magkaroon tayo ng rear fender kahit hindi masyadong malaki. Sagwa kasi ng stock na fender ng sniper kaya doon tayo sa gitna. Lagi tayong sa gitna, di ba? Kasi pagka meron tayong pinaniniwalaan na paniwala ka sa paniniwala mo, kahit mali na, nabubulag ka nabubulag ka dun sa kabilang side. Hindi mo na nakikita yung kabilang banda, diba? Kasi dun ka lang nakapokus sa mo, sa paniniwala mo. Always look on the other side and the other side. So yun lang naman mga friends ang insight ko dun sa bagong issue na yun. Hindi naman siya totally issue para naging big deal lang sa karamihan, kasi nga ganun karamihan ang setup natin, mga naka street GP at mga circuit concept, di ba? Yun lang naman ang pananaw ko. Parang syempre doon pa rin tayo sa gitna. Lagi naman tayo dapat nasa gitna lagi kang nakatingin sa parehas na side ng istorya. So yun lang mga friends, yun lang naman ang gusto ko i-share ngayong araw. At kung nagugustuhan nyo pa rin tong mga content ko kahit paulit-ulit na halos, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, like and share, then comment na rin kayo kung ano mga gusto nyong pag-usapan natin dito sa ating content, sa ating channel, So yun lang mga friends, maraming salamat ulit, at may konti ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.